Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, August 25, 2025, patuloy po nating minomonitor ang panibagong sama ng panahon or low pressure area na mas tumaas pa ang tsansa maging bagyo sa mga susunod na mga oras. Dadaanan nito ang Eastern Visayas, Bicol Region at malaking bahagi ng Luzon kapag ka naging isang ganap na bagyo. So aalamin natin ng mga lugar na apektado nito. Kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Kaibigan kabayan, tignan natin ngayon mga kaibigan yung sinasabi natin na potential nga po na magiging bagyo. So eto, ipapakita ko po sa inyo mabuti. Ito pong LPA na yan ay mas tumaas pa ang chance ng maging bagyo. Nasa red line na yan mga kaibigan or high chance na maging bagyo sa mga susunod na mga oras. So sa ngayon, ito po mga kaibigan ay meron pong lokasyon na 430 kilometers northeast of Hinatuan, Surigao del Sur. At nakita naman natin bukod dyan pinapalakas niya ang epekto ng habagat. Kasama na rin ang dating bagyong si Isang. No? Talagang nagtutulungan sila para magbigay ng malaking pinsala o sama ng panahon dito nga po sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. So ngayon mga kaibigan ko, titignan naman natin yung mga lugar po na apektado nito nga pong panibagong banta ng sama ng panahon. Ipapaalala ko lamang, yung LPA na yan kapag ka naging isang ganap na bagyo ay tatawagin pong bagyong Jacinto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bale, pang 10 bagyo ngayong 2025 at pang-5 naman ngayong Agosto. Inaasahan na huling bagyo ito ngayong August po mga kaibigan. So alamin natin yung ating forecast weather condition sa mga lugar na maaapektuhan ng trap or extension ng kanyang hangin. Kung makikita nyo yung paggalaw ng hangin niya, medyo mahina pa. Pero kapag ito po yung naging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo, mas lalakas yan. At mabibilis ka o mas bibilis pa dahil ang habagat or ay nag-intensifies, no? At mas lalong lumalakas dahil dito kay bagyong Isang. So ngayon, sa area ho ng Visayas, kasama na ho dyan ng Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, kasama na rin po ang Davao Region at Quezon, patuloy hong makakaranas ngayong araw, ngayong Lunes, ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa low pressure area or yung trap extension or buntot po ng kanyang hangin. Possible o posible yung mga pagbabaha sa mga lugar na aking binanggit at landslide po sa mga landslide prone area, lalo na kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Sa area naman po ng Sacsargen, mga kaibigan, mga kababayan, Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Lanao del Sur, Maguindanao at Palawan ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan na meron po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at paggitlad. So dahil naman yan dito sa habagat or southwest monsoon, alam nyo ang habagat hindi talaga siya hihina ngayon. Dahil nga halos sunod-sunod ng bagyo, no? Etong si Isang nasa labas na ng par pero pinapalakas niya pa ang habagat. Possible kapag ka ito naging isang bagyo na mga kaibigan, palalakasin niya rin ang epekto muli ng habagat, no? Or mas magi-intensify pa ang habagat. Last month alam naman natin habagat ang nagbigay ng malaking dulot o pinsala or pag-uulan, especially sa malaking bahagi ho ng Metro Manila. So bantayan natin yan mabuti, i-monitor natin yung pagkilos niyan mga kaibigan. So inaasahan mga kaibigan, dito naman po sa area ng Metro Manila at the rest ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers and thunderstorm. Dahil naman po yan sa mga localized thunders sa mga kaibigan. And usually tuwing hapon yon hanggang sa gabi. So ngayon, balikan natin itong LPA na aking sinasabi mga kaibigan. No? Kung titignan po ninyo mga kaibigan, itong LPA na yan ay mabuo man or hindi, no? Ay talagang direktang dadaanan niya ang Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Bicol Region. Kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon. So ngayon, marami nagtatanong sa atin, anong category naman ba bilang isang bagyo? Ito nga pong sama ng panahon na ito, LPA, kapag naging isang ganap na bagyo na. Sa ngayon, ang masasabi natin dito, posibleng sundan niya ang kilos or galaw nga po o lakas nito nga pong si Bagyong Isang. Si Bagyong Isang ho, no, tignan natin mabuti, ay nasa labas naman na ng par. Pero nasa typhoon category siya, which is pag sinabi nating typhoon category, nasa 150 km per hour ang lakas ng hangin nito.
Bumubugso naman up to 185 kilometers per hour. Pagkilos, pa-westward sa bilis na 15 kilometers per hour. So kung susundan nitong panibagong sama ng panahon, ang lakas nito nga pong si Bagyong Isang, possible na umabot din nito sa severe tropical storm hanggang typhoon category, no? Pero base na rin sa kanyang paggalaw, sa ngayon kasi 30 kilometers per hour lamang ang lakas niya. So talagang mabagal siya lumalakas. Ang posible o dalawang senaryo tayo ngayon. Yung unang senaryo, posibleng dumaan siya o dadaan talaga siya sa Eastern Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ng Luzon, pero ganap pa ring low pressure area. So magiging bagyo siya possible pag nakalabas na ng ating Philippine landmass. Same scenario sa nangyari dito kay Bagyong Isang at ng mga nakaraang mga bagyo. Yung pangalawang scenario naman natin, possible sa mga susunod na mga oras ay maging bagyo na. Ito nga pong LPA na yan at magiging tropical depression hanggang tropical storm siya, tatawid po sa Eastern Visayas, Bicol Region at ilang bahagi po ng Metro Manila. So mas malakas ang epekto nun dahil direktang tatama sa ating kalupaan. So mga kaibigan, kung titignan ho ninyo, dalawang senaryo lang ang ating binabantayan at minomonitor dito. Mas safe tayo dun sa unang senaryo, which is tatawid siya bilang LPA at magiging bagyo sa labas po ng ating par. Pero mas malamang dito na magiging bagyo siya kasi high chance na Naka-red warning na siya mga kaibigan. Anumang oras simula ngayon ay magiging bagyong Jacinto na ito. Marami nagsasabi sa atin na ito nga pong magiging pang-10 bagyo ay possible din na maging malakas. Possible, magiging malakas dahil nga po sa habagat. Alam nyo mga kaibigan, ganito ang senaryo para clear po sa bawat isa. Bawat isa na yan ay meron pong spiral clouds na tinatawag. Eto mga kaibigan, yung pag-ikot na yan, yung mga umiikot na yan na hangin, spiral clouds po yan, which is yan yung nagbibigay ng mga pag-uulan. Sa spiral clouds po na meron dito sa LPA na ito o banta ng Bagyong Jacinto ay mahina. Posible mga kaibigan na makaapekto itong habagat sa kanya para palakasin ito. So ang tendency, dapat humina ang habagat para hindi lumakas. Eto nga pong LPA na ito. So mas safe po tayo sa ganong senaryo, no? Kaya dapat yun ho ang ating ipanalangin. Dahil po, malapit na, halos digit na sa ating Philippine landmass, meron tayong heavy rainfall warning dahil po sa LPA na ito, na banta na magiging bagyo. So ngayong araw mga kaibigan, inaasahan ho ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Masbate, Albay, Sorsogon, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, kasama po dyan ng Southern Leyte mga kaibigan, Bohol, Cebu, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, kasama po dyan ang tinatawag natin ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Inaasahan naman sa susunod na araw, by Tuesday naman ng afternoon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito naman po sa Aurora, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Kasama rin po dyan ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Biliran, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Northern Samar, yung mga lugar ho na yan. So dahil yan, sa banta nga po nitong low pressure area na possible na noong oras ay maging isang ganap na ho na bagyo. So dahil naman ho dito sa low pressure, dito sa habagat, or southwest monsoon, patuloy na makakaranas din ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang ilang bahagi po ng Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo at Palawan. By Tuesday hanggang Wednesday naman, 50 to 100 mm din na dami ng ulan dito po sa Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Aklan at Antique. So may mga posibilidad pa rin na magbago yan depende sa pagkilos or galaw nga po nitong low pressure area na ito. So inaasahan sa mga susunod na mga araw, magsisimula talaga yung sunod-sunod na pag-uulan, malalakas na pag-ulan by Tuesday, dahil mas lalapit pa ito sa mga susunod na mga oras. Ngayon, binibigyan ho tayo ng pagkakataon na makapaghanda, or mabago natin yung sitwasyon. Kahit sabihin natin umulan or magkaroon ng bagyo, kung nakahanda naman tayo kahit papano, may ibsan yung ating alalahanin. So ngayon, ano ba ang dapat natin gawin? Ito tayo ulit sa ating paalala. Unang-una, lagi ho tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. So alamin natin yung pinaka nagiging direksyon, pagkilos, or galaw nga po nitong sama ng panahon na ito. Lalo na ho kapag ito yung naging isang ganap na bagyo o tropical depression, mas lalapit at mas lalakas pa yan. Pangalawa,
I-safety natin ang ating mga importanteng gamit, lalo na yung direktang maaapektuhan po no ng sama ng panahon, habagat, low pressure area or mga bagyo. At yung mga light materials na mga bubong, ayusin natin, kumpunihin natin yung ating mga mahalige, no? Yung mga plywood man yan, baguhin ho natin. Maghanda na ho tayo ngayon. Yung mga nakatira naman, malapit po sa paanan ng mga bundok, malapit sa mga ilog, sa mga karagatan, lumikas ho tayo, no? Kung kinakailangan, maraming bahagi dyan sa Metro Manila, sa Visayas, no, marami din dyan, at sa Mindanao. Kapag may bantaho ng ganitong mga pag-uulan, heavy rainfall warning, mag-ingat tayo. Huwag din pumalaot muna yung ating mga kababayan kapag mayroong bantaho ng mga pag-uulan, lalo-lalo na ho sa Eastern Visayas at Bicol region. So pinaalalahanan ko na kayo, no, pakiramdaman natin mga kaibigan, meron ng update eh. Kasi kapag umaaraw, sasabihin nyo, okay lang ang panahon, pero hindi nyo alam, may banta pala ng malalakas na pag-uulan. So eto pa mga kaibigan, idadagdag pa natin ito, no, mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal ho ng kahit ilang araw lang. Bigas, mga kaibigan, kung ano lamang ating kailangan para hindi na tayo labas ng labas. Kasi pag labas tayo ng labas, yung malalakas na hangin, delikado yan, no? Lalo na sa ating mga anak na laging nating inuutusan bumili sa tindahan kahit po may mga bagyo or malalakas na mga pag-uulan. So eto pa mga kaibigan, idadagdag ko din na ipanalangin natin na eto nga pong low pressure area na ito ay magbago. May isa bang senaryo dito na alam naman natin walang imposible, yung pag-recurve niya. Kasi mga kaibigan, once na magkaroon ng high chance o high temperature sa taas, no, pwede siyang hatakin pataas. Pero sa galaw mga kaibigan ng hangin, kung makikita nyo sa Philippines yung hangin, talagang hindi pa-westward po ang pagkilos. So possible na hindi magbago at dalawang senaryo lamang, talagang Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region ang dadaanan po nito. So mga kaibigan, no, unang-una, lagi kong sinasabi sa inyo maging handa tayo, lalo-lalo na sa Metro Manila, ano ang dapat natin gawin. Yung mga bahaing lugar dyan mga kaibigan, mga kababayan, no, ay linisin natin yung mga basura, no. Kapag ka nakakalat ho kasi yung mga basura, mabilis ho nagpo-flow, no, yung mga tubig. Lalo na yung drainage natin hindi naman maayos. Maraming problema dyan sa parte ng Metro Manila. Sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, medyo nagagawa naman nila ng paraan. So maging responsable tayo, wag natin sabihin na wala namang koneksyon. Ang pagbabaha po, no, dito nga po sa pag-uulan, no, o basura mga kaibigan. So maging responsable tayo at alamin natin lagi ang kondisyon ng lugar natin, no, dahil tayo rin ang mamumblema. Yung pagputol din ng mga puno, iwasan na mga kaibigan. Kung may nakikita kayo, sitahin nyo. Dahil yan ang makakatulong po para hindi tayo magkaroon ng mga landslide, no, at mas safe po ang ating mga lugar or ang ating mga paligid. At mga kaibigan, ititake ko ulit ang opportunity na ito bago ho tayo magtapos. Narito ho ang ating Bible verse of the day. Sa Roma chapter 5 verses 3 hanggang 5, ito pong sinasabi, at hindi lamang gayon kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Praise God mga kaibigan, mga kapatid. So napakalino naman ng pagkakasabi sa salita ng Panginoon na kung saan ay dapat din po tayong nakagalak, no, or nagagalak sa ating mga pagsubok or kapighatian. Ibig sabihin mga kaibigan, nandyan po ang pagtitiis natin at kumikilos ang Panginoon sa mga oras po na yon. Alam nyo mga kaibigan, no, testimony ko lamang, no, kapag nakakaranas po ako ng pagsubok, ang iniisip ko ito, hindi talagang makakayanan natin o makakayanan ko. Napakarami na pong pagsubok na nangyari sa akin at sa biyaya ng Panginoon, lahat po yun ay napagtagumpayan ko po, no? Hindi ko yun magagawa sa sarili ko lang, bagkus tinutulungan po ako ng Diyos sa ganung mga sitwasyon. So tulad nito, may mga bagyong pumapasok sa ating bansa, nakakaranas tayo ng kapighatian, pangamba at alalahanin. Pero dapat nating tandaan na merong Diyos na siyang gumagabay at nagpoprotekta sa atin sa anumang banta po ng mga bagyo, sakuna o anumang pong mga lindol. So dapat hindi po tayo mangamba, no? Dahil po sa kapighatian na yan, mga problema na yan, nandyan po ang pagtitiis. Alam nyo, kapag marunong tayong magtiis, ang Panginoon ay patuloy po nakikilos sa atin.
gagamit ho siya ng mga instrumento. Ano yon? Yung mga tao na siyang tutulong ho sa atin. Alam nyo, no? Eto lamang. Alam nyo ba mga kaibigan, yung mga kababayan natin na malalayo ang lugar, talagang pinupuntahan pa yan para mabigyan lamang po ng mga relief goods, no? Ibig sabihin, yung mga tao na yun ang ginagamit para maabot sila. At kung titignan nyo rin yung mga kababayan natin na nakatira sa mga low-lying areas, lalo na sa Metro Manila, Visayas at Mindanao, nagiging safe sila, no? Kahit po talagang laging may mga bagyo taon-taon sa atin na susurvive natin yung ganong klaseng mga sitwasyon. Pero alam nyo mga kaibigan, ang wag lamang mangyayari. Yung may pagsubok tayo tapos isisisi natin sa Diyos ang problema natin, no? Talagang dapat marunong tayo magtiyaga, manalangin tayo, ipagpasalamat natin mabuti man or masama ang nangyayari sa atin. Dahil lahat po ng bagay basta nagtitiwala tayo at tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ituturing niya tayong anak. Kapag kaanak tayo ng Diyos mga kaibigan, bibigyan tayo ng pagsubok na talagang makakaya natin mga kaibigan at hindi po tayo mahihirapan. Papasanin natin ang pamatok niya which is para makakuha po tayo ng kapahingahan sa ating Panginoon. So, sa ngayon, kahit merong mga bagyo, may mga pag-uulan, nandyan pa rin po ang pag-asa na ang Diyos ay kikilos po sa bawat isa. Walang imposible. Patuloy tayong manalangin sa sitwasyon ngayon, lalo na may mga bagyo or may panibagong bagyo na posibleng mabuo. Kaibigan, kabayan, kapatid, yan po ang ating update sa lagay ng ating panahon at sa ating memory verse